Doon po sa ating mga kababayan, kung mayroon pong mga diferensya ang inyong mga sasakyan, abay, huwag daw kayong magatubiling magtungo dyan po sa Top Gear Auto Supply na matatagpuan nga po dyan sa may Bitigo, Belmonte, Quezon City. At siyempre, hati din po sa inyo sa kagandahang loob naman ng Teresa Marble Corporation sa panguna ni Miss Annie D. At, Attorney, magandang hapon. Okay, so mamaya-maya mga kaibigan at pinahagilap natin si Congressman Tom Apacible at mayroon lamang tayong ipapalo up dito kay Congressman na kuha na natin, na follow up na natin kay Colonel John Cruz yung ilang mga dapat na malaman ng ating mga kababayan sa palatuntunan po ng palatuntunan ito dito po sa impilan ng TWWD Armed Forces Radio. At alamin din natin dito kay Congressman Tom Apacible kung ano yung kanilang reaksyon sapagkat inaasahan po kasi itong Conditional Cash Transfer o CCT program ng ating pamahalaan. So, nasa linya natin si Congressman Tom Apacible. Congressman, magandang hapon. Ay, magandang hapon si Nildo. Kamusta ka na? Okay lang po kayo, Congressman. Kamusta po kayo, sir? Medyo nakaka-relax na dahil natapos ko na lahat yung buong pick-up ko. Kailan ba ang recess ng Kongreso? December 17 ang alam kong last day ng session bago mag-Christmas break. So talagang umpisa Lunes hanggang Biyernes talagang todo kayo ng ating mga mambabatas niyan sa mababang kapulungan? Maraming mga committee hearing, mas maraming sa umaga. At paghapon nagsesesyon kami ng 4 to 7 at mga caucuses naman pagkatapos. Kaya tuloy yung trabaho. Okay. Congressman, ano po ang kasi nung nagpunta kayo dito sa DWWD, sa palatuntunan ito, napag-usapan po natin itong Conditional Cash Transfer o yung CCT. Pero sa Senado po, mukhang binawasan yung pondo na nakalaan po dito sa programang ito. Ano po ang reaksyon ninyo, Congressman, sa nangyari pong ito? Ang alam ko siyempre nangyari sa mababang kapulungan sa Secretary sila na pasang budget ng walang pagbabago, di ba? At yun ay binulang yun sa Senado dahil tumaan yan sa period of amendment sa House. So ang aking expectation dyan, ang mangyayari dyan, maayos lahat yung mga dito nagkakasunduan sa Bicameral Conference Committee. Bago matapos siguro itong Pasko, ayos na lahat yan para sa bagong taon umiral na yung bagong budget. So, inaasahan pa rin natin, Congressman, na yung pundong inilaan, inaprubahan ng Kongreso para sa programang ito, maayos pa rin ito sa bandang uli. Depende kasi lamang mo, ang punto ko dyan malaki ang mandato ng ating presidente. Opo. Sinasabi niya yan ang flagship project niya, yung conditional cash transfer program ng 4P sa tinatawag na pagtatawid sa mumuhay ng ating mga mamamayan, ano? At dahil sa ganon, siyempre, ang sinabi rin naman majority coalition yan para kay presidente. Opo. At tingin ko pagbibigyan naman yan, dahil ang pagbabasihan nila, ito yung nagsimula ng 2008, maganda naman ang resulta, at ang problema lamang na pinag-uusapan kung paano may roll out yung programa. Opo. Dahil masyadong malaki ang pinadit ngayon kahambing sa mga nakaraang taon. Okay. Pero tingin ko dyan, since meron man 3 taon ng karanasan sa programa ito, ngayon talagang siguro pinagbubuti na ni DSWD Secretary Binky Soliman at siguro din niyang magpatuloy ang kagalingan ng programang ito sapagkat hindi talaga malaking kahihiyan ang ibibigay sa ating presidente. Kaya naniniwala ako pwede pagbigyan ng ito. Kung may problema man yan, pwede redesign sa isang taon, paggawa ulit ng budget, doon magkakaroon ng talagang masusing pag-aaral kung tama ba pag-implementa o nagamit ang pera sa tamang paraan. Okay. Pangalawa, Congressman Tom Apacible, sir, kasi lumalakas sa Congressman ang panawagan na mismo ang ating mahal na Pangulo payag, pabor dito sa kahilingang ito ng mga kamag-anak at ang ilang pang mga mambabatas na magkaroon ng live coverage dito po sa pagdinig nitong Maguindanao Massacre, mag-isang taon na po sa darating na 23 sa kasalukuyang buwan. Kayo, anong reaksyon ninyo dito, Congressman, sa kahilingang ito na magkaroon ng live coverage?
Ako, ang reaction ko dyan sa normal na sitwasyon, hindi dapat i-ere yung mga trial dahil baka magkaroon ng parang tawag na trial by publicity, no? At magkaroon ng influensya yung pagko-cover niyan sa mga pasali doon sa kasong yan. Pero in this case, sa kaso ito ng Maguindanao Massacre, tingin ko may justification para mag-live coverage dahil kailangan huwag malilimutan ng mga tao yung nangyaring insidente yun. Lalo tigit nakasama rito may gitimang pong mga barista, di ba? Mga media people ito. Pag ito hindi na live coverage, alam mo naman ang ating pamamalakad ng ating korte. Kung magaling ang abogado ng kalaban, baka unti-unti na mawala sa sa kaisipan ng mga tao at bago mangyari, hindi na malaman talaga kung ano ang estado ng kaso. Kaya, para magkaroon ng pressure na ito mapatuloy, kasi sabi, 2 beses lang isang buwan na lilitation na nandiyan. Mabuti na rin naka-live coverage. Huwag lamang magkaroon ng parang magulong pag-cover. Magkaroon ng protocol sa media kung paano ang pag-cover nitong trial na ito. Na huwag namang masira yung fairness ng trial na gusto natin mangyari sa lahat at sa mga akusado. Kailangan makita parang tanda mo yung mga Nuremberg trials yun sa abroad. Yun telecast live. Opo. Kasi sa crime against humanity ito, hindi naman ordinary crime ito. Opo. Kaya tingin ko pwedeng payagan ito para magsilbing aral talaga sa atin na huwag na dapat natin pa-influence na mangyari pa muli sa mga pangyayari ito. Okay. Panghuli, Congressman, meron kasing ilang mga kababayan tayo na nagtatanong bagamat hindi sila taga-unang distrito ng lalawigan po ng Batangas, pero marami po ang sumusubaybay sa inyo, lalo na't ikinagulat ng buong lalawigan yung pagkapanalo po ninyo. Hindi nila akalain na magwakas yung panunungkulan ng nakatunggali po ninyo at ang magtutuldok lamang ay si Congressman Tom Apacible. Marami pong nagtatanong, ano daw po ang mga panukalang batas na pinagkakabalan po ninyo ngayon para po sa ikagaganda hindi lamang ng unang distrito ng lalawigan po ng Batangas kundi ng buong kapuluang Pilipinas? Well, bukod sa mga pangangailangan ng ating distrito na sinasabi ko nagagalak na ayos ko na yung paggamit ng tama ng aking Priority Development Assistance Fund na 20 million para sa hard infrastructure at 15 million para sa soft. Ang aking pinag-aabalaan pinaubayan sa akin ng Kongreso ang pamumuno ng pag-hearing ng mga draft bills tungkol sa antitrust. Itong antitrust, tinatawag sa Amerika ito antitrust sa British Competition, Fair Competition Law. Mahalaga ito dahil nagkakaroon tayo ng public-private partnerships kaya papasok ang foreign investor. Ang foreign investor hindi papasok sa Pilipinas kung hindi masisiguro na level ang playing field, na yung competition ay maayos, hindi mo lang pinakaburan. Kaya tamang-tama itong bill na ito, tingin ko magiging landmark bill ito, napapanahon na ito upang mapasa ng ating Kongreso at aking pakumbabang tinatanggap ang palanagutan na akong magpa-iral itong batas ito sa pamamagitan ng hearing sa Committee ng Trade and Industry na Senior Vice Chairman ako. Okay. Congressman, maraming salamat, sir. Maraming salamat, Congressman. Magandang gabi. Mabuhay po. Ramildo, salamat din sa inyo at sa mga nakikinig sa ating sesyon na advance Happy Thanksgiving Day at Merry Christmas sa lahat na nakikinig. Ingat po kayo lagi, Congressman. Sa ikaw din, Nildo. Salamat din. Maraming salamat. Si Congressman Tom Apacible ng unang distrito dyan po sa lalawigan ng Batangas at nag-text sa akin si kasamang Felix Sambuco, yung ating partner kasama dito sa palatuntunan ito, papasok daw siya ulit. Sige partner, pasok na. Bahay na sa pagpapatuloy mga kaibigan, 48 minutos makalipas po ang ika-5 ng gabi, 48, so mayroon na lamang 12 minuto bago sumapit ang ika-6 ng gabi. At siyempre ang palatuntunan ito ay hatid po sa inyo sa kagandahang loob ng Top Gear Auto Supply na matatagpuan po sa may BT Belmonte, lungsod po ng Quezon. At hatid din po sa inyo sa kagandahang loob naman ng Teresa Marble Corporation, siyempre sa panguna ni Miss Annie D. Maraming
Salamat. Bueno, sa pagpapatuloy mga kaibigan, nasa linya po natin si kasamang Felix Tambongko.